Mga idolo, Carmelo Anthony, isa sa mga pinakamagaling na forward ng kanyang henerasyon, ay isa-isang nawawala ang mga bagay na dating simbolo niya. Si LeBron James ang kumuha ng Rookie of the Year na dapat sanay kanya. Si Nikola Jokic ang naging bagong mukha ng Denver Nuggets at sinuot pa ang numero niya. Si LaMelo Ball ang mas unang naiisip ng mga kabataan kapag narinig ang salitang Melo. Si Kevin Durant ang sumira sa Olympic scoring record niya. Si James Harden ang lumampas sa kanya sa all-time scoring list. At ngayon, si Jalen Bronson naman ang unti-unting kumukuha ng New York City. Ito ang kwento kung paano unti-unting nabubura ang legacy ng isa sa pinakamagaling na scorer sa kasaysayan ng NBA, na si Carmelo Anthony. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel, The Chosen Scorer. Bago pa man dumating sa NBA si Carmelo Anthony, isa na siyang superstar. Noong high school pa lang, isa na siya sa pinaka-high prospect sa Amerika. Pagdating niya sa Syracuse University noong 2002, agad niyang pinatunayan kung bakit espesyal siya. Sa kanyang isang taon sa college, pinangunahan niya ang Syracuse sa kanilang kauna-unahang NCAA championship. At dahil dito, naging isa siya sa pinakamalaking pangalan sa 2003 NBA draft. Ang draft na itinuturing ng marami bilang pinakamalakas sa kasaysayan. Kasama niya rito sina LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh at iba pa. Pinili ng Denver Nuggets si Carmelo Anthony bilang 3rd overall pick at doon nagsimula ang kanyang NBA journey. Sa rookie season ni Melo, halos walang expectation ang Denver, pero agad niyang binago ang prangkisa mula sa pagiging lottery team. Dinala niya ang Nuggets sa playoffs. Nag-average siya ng halos 21 points per game bilang rookie. Napakalaking achievement para sa isang 19 years old. Marami ang naniwala na siya ang dapat manalo ng Rookie of the Year. No shot blocking. And that's after. Pero may isang problema. Kasabay niya si LeBron James. Bagamat mas maganda ang team success ni Melo, mas malaki naman ang media attention kay LeBron. At nang matapos ang season, si LeBron ang nanalo ng Rookie of the Year. Isa ito sa pinaka-pinagdedebatehang awards noong panahon na iyon. Para sa maraming fans ng Nuggets, iyon ang unang pagkakataon na may bagay na dapat kay Melo pero napunta kay LeBron. At hindi iyon ang huling beses. Sa loob ng 8 taon, si Carmelo Anthony ang mukha ng Denver Nuggets. Multiple All-Star appearances, playoff runs, conference finals appearance noong 2009. Isa siya sa pinakasikat na players ng franchise. Pero nang umalis siya patungo New York noong 2011, nagbago ang lahat. Ilang taon matapos umalis si Melo, isang second round pick ang dumating sa Denver. Walang gaanong hype, hindi superstar prospect, hindi lottery pick. Ang pangalan niya, Nikola Jokic. Habang tumatagal, naging MVP, naging finals MVP, naging NBA champion. At para sa maraming fans ngayon, si Jokic na ang greatest Denver Nugget of all time. Mas masakit pa mga idolo, ang numero 15 na minsang naging simbolo ni Carmelo sa Denver ay ngayon mas konektado kay Nikola Jokic. Kapag sinabi mong number 15 sa Denver, sino agad ang naiisip ng karamihan? Hindi na si Melo mga idolo, kundi si Jokic. At mga idolo, noong 2000s at early 2010s, kapag sinabi mong Melo, isa lang ang ibig sabihin niyan, Carmelo Anthony. Simple, automatic, walang debate. Pero dumating ang social media generation at dumating si LaMelo Ball, isang flashy point guard na naging sensation sa high school, Australia at NBA. Dahil sa kasikatan ni LaMelo sa younger generation, maraming bagong fans ang unang naiisip si LaMelo Ball kapag narinig ang salitang Melo. Para sa mga lumaking nanonood noong 2000s, parang imposible itong mangyari, pero nangyari. At isa na namang bahagi ng identity ni Carmelo ang napunta sa ibang player. At ito pa mga idolo, kung may isang lugar na halos walang nakakatalo kay Carmelo Anthony, iyon ay ang Olympics. Maraming fans ang naniniwala na siya ang greatest Team USA player ever. 3 Olympic gold medalist, napakaraming scoring explosions, at dati hawak niya ang Olympic scoring record ng Team USA. Pero dumating si Kevin Durant. Taon-taon, Olympics matapos Olympics, patuloy na umakyat ang numero. Hanggang sa tuluyan niyang malampasan si Melo. At ngayon,
Si Kevin Durant na ang all-time leading scorer ng Team USA sa Olympics. Isa na namang record ang nawala kay Carmelo. Pagdating sa pure scoring talent, kakaunti lang ang makakasabay kay Carmelo Anthony. May elite footwork, mid-range game, triple threat moves, post game, face-up attacks. Isa siya sa pinakamahirap bantayan noong kanyang prime. Pero ang NBA ay laro ng numbers at habang tumatagal, mas maraming players ang umaakyat sa all-time scoring list. Isa sa kanila si James Harden. Nang malampasan ni Harden si Carmelo sa scoring rankings, isa na naman itong paalala kung gaano kabilis magbago ang kasaysayan. Hindi ibig sabihin na mas magaling si Harden sa lahat ng aspeto. Pero sa record books, umangat siya at bumaba si Melo. Ganon kabilis magbago ang legacy sa NBA. Pero ang pinakamabigat sa lahat, New York. Ito ang lungsod na pinakamalapit sa puso ni Carmelo. Noong dumating siya sa Knicks, para siyang savior. Pinuno niya ang Madison Square Garden. Pinasaya niya ang fans. Noong 2013, dinala niya ang Knicks sa 54 wins. Nanalo siya ng scoring title at halos lahat ay sumang-ayon. Si Carmelo Anthony ang hari ng New York basketball. Getting some minutes here, got the start. Anthony, the step back, and he hit that one. Pero lumipas ang panahon, dumating si Jalen Bronson. Tahimik, walang sobrang hype, walang superstar treatment. Pero isa-isa niyang binago ang Knicks. Playoff success, leadership, winning culture, at ngayon, 2 panalo na lang ang pagitan ng Knicks sa NBA Championship. Isang bagay na hindi naabot ng Knicks noong panahon ni Melo. Habang mas lumalalim ang playoff run ni Bronson, mas marami ang nagsasabing siya na ang bagong muka ng New York basketball. At para sa ilang fans, nalampasan na niya si Carmelo Anthony bilang pinaka-importanting Knicks star ng modern era. Ngayon, ang tanong ng marami mga idolo, is his legacy really gone? Nabura nga ba talaga ang legacy ni Carmelo? Hindi kailanman. Dahil ang legacy ay hindi lang tungkol sa records, hindi lang tungkol sa rankings, hindi lang tungkol sa awards. Ang legacy ay tungkol sa impact at napakalaki ng naging impact ni Carmelo. Isa siya sa pinakamahusay na scorer sa NBA history. 10-time All-Star, NBA scoring champion, top 75 player of all time, Olympic legend, at inspirasyon ng napakaraming players ngayon. Kahit mawala ang kanyang records, kahit maagaw ang kanyang nickname, kahit may ibang superstar na pumalit sa kanya sa Denver o New York, hindi mabubura ang katotohanan. Si Carmelo Anthony ay isa sa pinaka-skilled offensive players na nakita ng mundo ng basketball. At ngayon mga idolo, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ba ninyo, unti-unti na bang nabubura ang legacy ni Carmelo Anthony? O isa pa rin siya sa pinaka-underrated na superstar sa kasaysayan ng NBA? I-comment nyo na sa baba ang inyong sagot. At kung gusto nyo pa ng mas marami pang NBA stories, player histories, at basketball content na ganito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell button para hindi kayo mahuli sa susunod nating upload. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Being well rested and healthy in time for the playoffs. Anthony, the turnaround jump shot, and he's now. You know, this one right here, this is a little bit of that dream shake. Going right shoulder, that was, I mean, he is just in a
Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.